May grado ka ba sa mata? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero, disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. For today's video, pag-usapan naman natin yung mga maling paniniwala about sa mga may grado sa mata at mga salamin. Tara, let's discuss. Marami sa atin ang nagsasalamin na or nagko-contact lens dahil meron silang grado sa mata. Yung iba hindi pa nagsasalamin or nagko-contact lens dahil hindi nila alam na meron na palang grado ang kanilang mga mata. Pero sa dami ng mga pasyente na ito, ay madami pa rin sa kanila ang merong mga maling paniniwala about sa sakit na ito. At kailangan natin ma-debunk yan ngayon sa video na ito. Pero bago ang lahat, meron na akong nagawang video about sa grado sa mata na pwede nyo nang panoorin para mas maintindihan nyo yung mga i-discuss natin sa video na ito. Myth number 1, nakakataas daw ng grado kapag lagi mong suot ang iyong salamin. Isa ito sa mga pinakamadalas na maling paniniwala about dito. Dahil hindi nakakasira ng mata ang pagsuot parate ng salamin. Ang paniniwalang ito kasi ay nagsimula sa obserbasyon na kapag lagi nilang suot ang kanilang mga salamin ay parang palabo ito ng palabo at pataas ng pataas ang kanilang mga grado. Pero ang totoo, ang pagbabago at pagtaas ng grado ay natural na nangyayari at hindi dahil sa pagsuot ng salamin. Ang salamin na may grado ay para lamang makorek yung current na grado ng iyong mga mata para palinawin ito habang ito ay suot mo. At syempre, habang akma pa or sakto pa yung grado ng salamin sa grado ng mata mo. Tataas at tataas ang grado ng mga mata mo, magsuot ka man or hindi ka man magsuot ng salamin kung talagang nakatakda yan na tumaas. So, walang kinalaman ang pagsuot ng salamin para sa pagtaas ng grado ng mata. Number 2, nakakataas naman daw ng grado kapag hindi mo laging suot ang iyong salamin. Kasi daw kapag hindi mo suot yung salamin mo ay walang magko-correct nung grado ng mata mo, kaya patuloy itong tataas. Tulad ng nabanggit ko, ang salamin na may grado ay para lamang makorek ang grado ng mata habang suot mo ito. Hindi nakadepende ang pagtaas ng grado ng mata sa kung suot mo or hindi mo suot ang iyong salamin. Pero hindi ito totoo at hindi ibig sabihin na hindi mo sinuot ang salamin ay tataas na ng tataas ang grado ng mata mo. Again, tataas yan kung nakatakda yan na tumaas. Tutulungan ka lang ng salamin na palinawin ang grado ng mata mo at para hindi ka na rin maka-experience ng mga simptomas tulad ng pagsakit ng mata at pagsakit ng ulo. Kaya mas mainam pa rin na lagi mong suot ang iyong mga salamin para na rin hindi nasasayang ang pagbili mo dito. Number 3, ang pagkain daw ng carrots at iba pang pagkain na rich in vitamin A ay magpapalinaw ng mata at magpapababa ng grado. Oo, ang vitamina A na galing sa carrots ay mahalaga para sa ating mga mata para mag-function ito ng maayos. Pero hindi nito kayang pawalain or magpagamot ng mga iba't ibang sakit sa mata. Hindi nito kayang ayusin ang grado sa mata tulad ng nearsightedness, farsightedness, or even astigmatism. Hindi ibig sabihin na araw-araw mong kinakain ng carrots ay magiging 20/20 na ang vision mo at mawawala ang grado ng iyong mga mata. Dahil para sa mga grado sa mata, ang pwedeng gawin ay salamin, contact lenses or yung mga ortho-K lenses, at even refractive surgery. Yung isa dyan, yung pinakasikat ay yung LASIK surgery. May mga nagawa ng videos about sa mga ito na pwede niyo na ring panoorin. Number 4, kung maling grado ang nasuot ko or napagawa ko, ay mag-a-adjust na lang dito ang mga mata ko. Kapag meron kasing grado sa mata, ay mali ang pag-focus ng ilaw sa loob ng mata
kaya magkukos ito ng paglabo ng paningin. Kailangan ito makorek ng tamang salamin or contact lenses para matulungan na ma-focus ito ng maayos sa dapat nitong matamaan. Pag hindi tama ang grado ng salamin ay hindi nito mafo-focus ng maayos ang ilaw sa loob ng mata na magkukos naman ng mas mabilis na pagkapagod ng mata, pagsakit ng ulo at panlalabo ng paningin. Hindi basta-basta mag-a-adjust yung mata mo sa grado ng salamin mo. Dahil sa mga may grado sa mata, ang mismong problema ay yung shape or hugis ng eyeball mismo na hindi kayang i-address ng mga salamin or contact lenses. Kaya iwasan yung pagbili ng mga ready-made na eyeglasses na mabibili mo sa palengke or sa bangketa dahil hindi ito ang tamang grado para sa iyo. Kahit na parang okay ito sa una, ay sa katagalan ay pwede itong mag-cause ng pagsakit ng ulo dahil hindi naman ito tama or akma sa grado ng mata mo. Kaya siguraduhin mo magpa-check up muna sa inyong mga ophthalmologist para nasusukat ng tama ang grado ng inyong mga mata at para mabigay yung tamang grado ng salamin para sa inyo. Number 5, kapag masyadong mataas ang grado ng mata, ay siguradong makapal na lente ng salamin ang kailangan para dito. Sa modernong teknolohiya ngayon ay hindi na kailangan na makapal yung lens para lamang sa mga matataas na grado ng mata. Meron na kasi ngayong mga high index lenses na manipis lamang pero meron pa ring tamang parehong grado para sa'yo. Kaya kung masyadong mataas ang grado ng mata mo pero gusto mo ng magaan at manipis na lente, ay pwede ka magtanong sa iyong mga optometrist or ophthalmologist tungkol sa mga high index na lenses. Number 6, kapag bata pa raw na may grado sa mata ay huwag daw susuotin ang salamin para hindi ito lumala. Again, ang pagsuot ng salamin ay hindi makakaapekto sa pagtaas ng grado ng mga mata. Sa katunayan ay mas makakasama pa kapag hindi nagsuot ng salamin ang mga batang may problema sa paningin. Dahil sa panahong ito ay nagde-develop pa lamang ang kanilang mga mata. At kahit anong paglabo na humadlang sa pagdevelop ng malinaw na mata ay pwedeng mag-lead sa sakit na tinatawag na amblyopia or lazy eye, na kung saan tatama rin na mag-develop ng maayos ang kanilang mga paningin at masasanay na ito at madadala na nila hanggang sila ay tumanda. May video na rin ako about amblyopia or lazy eye para sa mas detalyadong discussion about sa sakit na ito. Number 7, ang pagbabasa ng madilim or malapit ay magpapataas ng grado ng mata. Bagamat ang ganitong gawain ay pwedeng mag-cause ng eye strain or mabilis na pagkapagod ng mata, ay hindi ito makakaapekto sa pagtaas ng grado nito. Again, ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng grado sa mata ay ang hugis or structure ng eyeball at hindi yung pagbabasa sa madilim or malalapit. Number 8, pwede akong gumamit ng salamin ng iba at pwede itong makalinaw ng aking paningin. Again, ang pagsuot ng maling grado na hindi akma sa iyo ay pwedeng mag-cause ng discomfort, pananakit ng mata at pananakit ng ulo, pati na rin ang paglabo ng paningin. Kaya wag na wag kayong gagamit ng mga salamin na may grado na hindi naman akma para sa inyo. Magpa-check up sa inyong mga doktor sa mata para mabigay ang tamang grado para sa inyo. Number 9, kapag ikaw ay nagsuot ng salamin, ay mapapagaling nito ang grado ng iyong mga mata. Tulad ng hindi makakaapekto ang salamin sa pagtaas ng grado sa mata, ay hindi rin ito mapapaalis or mapapawala ang grado ng iyong mga mata. Maaari lamang nitong mapalinaw ang iyong mga paningin ng pansamantala or temporary lamang habang suot mo ito. Pero syempre, pag tinanggal mo na naman, ay wala na yung magko-correct or tutulong na ma-focus ng maayos yung ilaw sa loob ng mata. Dahil yung salamin ang tutulong na mag-focus ng maayos yung ilaw sa loob ng mata para ito ay mapalinaw. Kaya kung gusto mong hindi na umasa sa salamin or mas permanenteng solusyon sa grado sa mata, ay pwede naman ang contact lenses or refractive surgery. At number 10, kapag nasanay ka na daw sa salamin, ay hindi mo na ito matatanggal. Actually, hindi ka naman nagiging dependent sa salamin. Nasasanay ka lamang sa linaw na naidudulot nito habang suot mo ito. Ang pagsuot ng salamin ay hindi makakapalala ng grado ng mata mo, pero ramdam mo
na mas malabo ang paningin mo kapag hindi mo ito suot. Dahil sa mas malinaw ang paningin mo habang suot mo ito, ay mas pipiliin mo na lang na lagi mo itong suot. Actually, dapat lagi mo itong suot parati para bukod sa mapalinaw nito ang paningin, ay maiiwasan din yung mga sintomas tulad ng pananakit ng mata at pananakit ng ulo. Ang mga maling paniniwala tulad ng mga ito ay dapat dinedebunk para hindi na natatakot yung mga pasyenteng may grado sa mata. Hindi madaling magkaroon ng ganitong sakit, kaya dapat tama at katotohanan lamang ang mga impormasyon na lumalabas about sa sakit na ito. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na yung mga maling paniniwala about sa sakit ng grado sa mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.